matapos ang inyong buhay sa gagawin niyo. Ah! Alam ko na! Tama! Ang tawag doon ay sign stealing! Ha? Naalala mo na? Ang tungkol doon? Ang galing mo! Naalala ko na! Kitan? Sigurado kayo, ito na ang inyong katapusan! Muna kayo! Hey! Ay! Ano? Ang pader. Sinira nila ang pader para makatakas. Pinangabulin ko. Nautak ang dalawang yon. Naghiwalay sila para malito ko. Pero kung sa butas ko hahabulin ng isa, wala na siyang kawala. May nagiba na namang pader. Isa pa. Huwag sa bilis ng isang yun Kaya ito na lang hahabulin ko. Ayaw na huminto! Nasaan na siya? Nagtago na naman siya ng gamit ng Zetsu. Kinuha! Nandiyan ka ba? Oo, nandito ako! Saan kaya siya dumaan palabas? Tama. Ang tunog ng huling pader na nawawasak ay hindi totoo. Sinira niya lang yung pader, tapos sinintay niya akong dumaan bago siya lumabas doon sa kabilang pintuan. Kailangan na natin magpakita para tapusin siya! Magaling silang magtago. Susugurin na kaya nila ako? Nakakainis. Ang makabagong paraan gamit ang Renat 10. Ang kapangyarihan ng aura ay umiikot sa buong katawan ng tao. Pwede ko itong palakihin basta ginusto ko. Kapag ginawa ko to, siguradong mararamdaman ko ng tunay na kapangyarihan. Kayang-kaya itong palawakin ng isang eksperto sa sukat na 50 metro. Samantalang ang magagawa ko naman ay hanggang sa makakayang abutin ng aking espada. Pero sapat na yon. Kapag lumapit sila, uunahan ko kaagad. Ngayon, handa na ako para sa inyo. Ano ka, Desira? Akala niya siguro magtatagal pa tayo sa lugar na yun. Makipagtaguan ka mag-isa! Isa kang baliw! Alam mo, gusto ko na talaga siyang patulang kanina Imposible. Kahit magsabay tayo, siguradong wala tayong magagawa. Mapapahamak lang tayo. Kahit 100%? Hindi naman. Masasabi ko lang, hindi siya isang baguhan sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Bakit? Anong problema? Sa wakas, nagsalita na rin ang tunay na kinuha. Madalas kasi ako magsalita ng mga bagay na walang kwenta at ikaw lang ang pumipigil sa akin, hindi ba? Inaasahan kita kinuha. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ano nang gagawin natin ngayon? Depende ako anong gusto mong gawin. Bakit? Ano ba plano mo? Gusto mo ba silang balikan? Alam ko yun. Hindi naman yun nalalayo sa ating intensyon kaya tayo pumunta dito, hindi ba? Kapag nakahuli tayo ng 3, 6 na bilyon na agad yun. Pero kailangan pa rin natin palakasin ang kapangyarihan ng ating Nen. Dahil yun na lang ang alam ko natitirang paraan. Para makalaban tayo ng patas sa mga taong yun. Para matutunan yun, magpaturo na tayo kagad kay Kurapika. Ano? Bakit? Dahil ang mahilig sa kadenong tumapos sa kanilang kasamaan ay walang iba kundi si Kurapika. Ano? Sabi na nga ba't hindi mo naisip yun? Si Kurapika? Ibig sabihin siya ang tumapos doon sa isang miyembro ng Ryodan. Malamang ganun na nga nangyari. Pero ang hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Malalaman natin yan pag nakita na natin siya. Kung siya nga ang may gawa, siguradong may pag-asa tayo. Halos kasabay lamang natin siya ng pag-aralan niya ang Nen Nasa atin na ang lahat ng kakayahan na dapat nating matutunan. Pero higit sa lahat, kailangan natin ng napakalakas na kapangyarihan para makalaban ang grupo ng Generyodan. Kung gano'n ang susi sa lahat ng ito ay walang iba kundi si Kurapika. Tama. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakaabot sa lugar na ito. Maging hunter tayong dalawa. Hanapin natin si Kurapika. Siguro naman ay nandito na tayong lahat. Ako na ang magsasabi sa inyo kung ano ang inutos ng 10 pinuno. Ipinatatapos nila sa atin ang lahat ng miyembro ng Generyodan. Maaari silang magpakita sa subastahang magaganap mamaya. Kailangan yung magbantay at tapusin ang makikitang miyembro ng Ryodan.
Dapat kayong mag-ingat dahil matinik ang grupong makakaharap natin. Kung paanong pagbabantay at pag-atake ang gagawin ay bahala na kayong dumiskarte. Basta ang mahalaga ay magawa nyo kung ano man ang pinag-uutos namin. Kung meron kayong kakailanganin, sabihin nyo agad sa akin. Ibigay niyo sa akin ang buong mapa ng gusaling pagdarausan. Hindi lang yun. Mas makakabuti rin kung ibibigay nyo na sa amin ang blueprint ng lugar na yon. Gumawa na rin tayo ng codename para sa pag-uusap. Gumamit tayo ng kulay. Dilaw ang sa akin. Para naman tayo mga bata niyan. Ha? May sinasabi ka ba? Anong gusto nyo? Silva. Ako naman ay Zeno. Silver at Zeno. Zeno? Meron ba ganong kulay? Wala, dahil yun ang mga tunay namin pangalan. Ayos lang, kung tawagin niyo ako sa pangalan ko. Pero hindi kami tatanggap ng utos mula sa inyo. Gagawin namin ang gusto namin. Silva at Zeno? Kayo ang nagmula sa pamilya ng Zordik. Tama ang sinabi mo. Ano? Ang pamilya ng Zordik? Wala pa nakakita sa kanila. Sila ang alamat. Wala pang nakakakita. Hindi naman kami nagtatago, nagbabalat kayo ah. Kung gano'n, ang Zordik pala hindi lang basta codename, kundi totoo niyong pangalan. Tama ka. Gusto niyo ba bigyan ko kayo ng calling card? Nandiyan na ang mga address at telepono. Kapag nagkakaroon ka ng problema, tawagan mo ako. Babawasan ko kayo ng 30%. Ha? Sila ang pamilya ni Kilua. Kaya pala, nararamdaman ko silang pinakamalakas sa lahat ng naririto. Hindi naman malayo ang kanilang agwat bilang tagapaslang, pero dapat nilang maintindihan ang pagkakaiba ng kanilang kakayahan. Kinakabahan na tuloy sila. Ang makakatapat lamang ay ang dalawang ito. Hindi na mahalaga kung anong magiging tawagan natin. Total, hindi na tayo mag-uusap. Magkanya-kanya na lang tayo sa paggawa ng trabahong ito. Sang-ayon ako dyan. Lahat tayo magkakaisa ang paraan at prinsipyo. Kaya gagawin ko lang ang gusto ko. Pero ang kalaban natin ay Ryodan. Delikado kung maghihiwalay-hiwalay tayo. Para hindi tayo mapahamak dito, kailangan natin tulungan ng isa't isa. Magtutulungan tayo. Ikaw, anong masasabi mo sa plano niya? Teka, sandali. Nakakalito kung magtutulungan tayo na hindi mag-iingat. Kung meron mang mangangailangan ng tulong, mabuti pang gamitin nyo na lang ang mga tao ng komunidad. Makababawas ng problema kung gagalaw tayo na nag-iisa. Hindi ko kailangan ng kasama. 4 laban sa 5. Ayos na. Kung gusto niyo ng kagrupo, magsama-sama kayo. Tama ang sinabi niya. Ika-9 ng gabi magsisimula ang subastahan. Oo. Sasamahan namin kayo papunta sa gusali. Kumusta na, Nostrad? Matagal din tayong hindi nagkita. Eto, ayos naman. Ayos naman. Magaling. Mukhang masyado ka na yatang mataas na tao ngayon, ha? Kailan lang ay pakalat-kalat ka lang sa kalye sa syudad na ito, hindi ba? Pero tingnan mo ngayon, kung makipag-usap ka sa amin ay kaswal na kaswal. Siya nga pala, kumusta na ang iyong kamay? Maaari mo ba yung pakita sa amin? Kamay. Sandali, ang balita ko'y umuusok na daw ang iyong kamay sa kakikis-kis. Wala ka na rin daw fingerprints ngayon. Nahihirapan ka pang pagtakpan ng kapalpakan ng iyong mga hula. Pabuti pang magpahinga ka na lang. Baka magliyab pa ang iyong mga kamay sa ginagawa mong yan. Hindi bagay sa isang lalaki ang maging inggitero. Jeje! Tama na! Teka muna, sino ka ba, ha? Bitiwan mo ang kamay ko dahil binabayaran ka lang dito. Ano ka ba? Jeje, bayan mo siya. Sayang na panahon mo. Alam ko kung ano ang gusto mo sabihin. Pero tama na yan. Tumigil ka na. Wala nang re-respeto sa mga taong tulad mo. Eto. Ayos lang ako. Marami talaga naiinggit sa akin tagumpay. Hindi nila matanggap na wala silang kakayahan para maabot kung nasaan ako. Wala silang ibang nalalaman kundi kahangalan. Sa panahon ngayon, ang pinaka-importante sa mundong ito ay sapat na impormasyon. Ano kaya ang pinakamahalagang impormasyon? Sa palagay mo, Kurapika, ang nagkakatotoong hula sa darating na panahon. Kung mahuhulaan mo ang mangyayari sa kinabukasan, pwede mo pagharian ang mundong ito. Sa palagay ko'y hindi lang panaginip ang mapabilang sa 10 pinuno ng komunidad sa darating na panahon. Gagawin ko ang aking makakaya para lang maabot ang pangarap na yan. Wala na akong pakialam kahit sino pa sa kanilang humarang sa gagawin ko. Kurapika, Ano? handa akong magbayad sa iyo ng kahit gaano kalaking pabuya. Umaasa ako sa kakayahan mo para sa trabahong ito.
Hindi. 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 Isa yung kasi tungalingan. Sa tuwing nangangako sa akin si Daddy, alam ko na walang katotohanan ng lahat ng iyon. Ayos lang ako. Makakarating ako doon kahit ako lang mag-isa. Pero, kailangan ko ng permit para makapasok sa loob. Kung hindi ako mag-isip ng paraan, hindi ako makakabot sa subastahan. Ay, ano nang gagawin ko ngayon? Ayos na po yan. Sige, makakapasok na kayo. Malaki ang naitutulong ng mga pulis. Kailangan para sa Generiodan. Mahigpit sila nagbabantay hanggang sa 1 kilometro na layo dito. Ang sino man pumasok na walang permit ay mapapahamak. Hello? Kurapika, meron tayong problema. Nakatakas si Boss. Ano bang nangyari? Kasi yung namimili si Boss dito. Kaya ang buong akala namin walang magiging problema. Tapos, nawala na lang sa bigla. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang babaeng yun. Talaga? Bumalik na lang kayo sa hotel. Maliwanag. Pasrio, alam na niya kung saan si Boss. Bumalik na lang doon tayo sa hotel. Walang problema. Teka muna, ayos lang kay si Kurapi kasi iniisip niyang plano. Nakabawi na siya doon sa mga natamo niyang pinsala sa una niyang pakikipaglaban. Ano naman ang naging reaksyon niya doon sa grupo ng tagapaslang? Ang pagkakaintindi ko sa itinutubok ng kanyang puso, ayaw niya makipagtulungan sa mga tao yun. Dahil ang gusto niya ay magtrabaho na mag-isa. Bakit ayaw niya? Dahil meron siyang prioridad at hindi niya kailangan ng tulong ng kahit na sino sa kanyang misyon. Ang matagal na niyang pangarap na pinipilit niyang makamit kahit isakripisyo pa niya ang kanyang sariling buhay. Sa palagay ko ay nakapagdesisyon na siya na unahin ang kanyang prioridad. Nakakatamad pala ang buhay niya. Hindi ko kayang gawin yan. Ano pa mangyayari sa'yo kung isasakripisyo mo lang ang buhay mo? Malaking kasalanan kung hindi ka tatanggap ng kaligayahan. Ewan ko ba, magkaiba tayo ng pananaw sa buhay. Alam na namin kung nasaan si Boss. Bumalik na lang tayo sa hotel. Sige. Tama ka, totoong sinabi mo. Ano balita? Ang sabi nila ay nakatakas daw yung... Huwag kayong mag-alala. Sigurado makikita natin siya sa lugar na yun. Susubastahan? Tama ka. Siguradong pipilitin niyang makuha ang bagay na gusto niya. Masyado na makulit ang batang yun. Pinatay niya ang telepono. Pero hindi siya makakapasok. Hindi siya papapasukin sa loob na walang dalang permit. Ako ito, si Light Nostrad. May papasabi lang ako sa lahat ng pulis na nagbabantay sa lugar na yan. Kapag may nakita silang batang babae na may edad na 17 hanggang 18 at walang dalang permit, dalhin nila sa ligtas na lugar. Anak ko yun. Wow! Sa ilalim ng lugar nito makikita natin ang subastahan. Maraming salamat. Ang akala ko hindi na ako makakarating dito. Walang anuman yun. Kaya ako lang ginawa ang bagay na ito, masyadong mabait sa akin ng iyong ama. Sikreto natin to sa kanya, ha? Siyempre, alam kong bagay na yan. Meron pa pala tayong oras bago magsimula ang subastahan. Pumunta tayo doon. Magpahinga muna tayo. O, sige! Cheers! Ang sarap! Ang totoo niyan ay pagod na pagod ako sa kakatakbo. Ganun ba talaga kahirap? Oo! Lagi na lang may gwardiya sa paligid ko. Hindi tuloy ako makahinga. Alam mo, tinakasan ko pa yung mga nagbabantay sa akin para lang makarating dito. Talaga? Anong ginawa mo para makatakas doon sa mga nagbabantay sa'yo? Anong ginawa ko? Namili muna ako ng maraming damit bago ko sila tinakasan. Habang namimili, kinuha ko yung mga damit na pwedeng magamit sa pagbabalat kayo. Nagpalit ako sa dressing room tapos paglabas, sumabay ako sa mga maraming babae. Mabutit hindi ka nahuli. Oo, nakakatuwa talaga. Siya nga pala. Balita ko'y mahusay ka raw manghula. Sino nga bang nagsabi sa akin nun? Mahusay ako dyan. Sikat na tao mga nagpapahula sa akin. Gaano kadalas nagkakatotoo ang mga hula mo? Ang balita ko ay hindi pa raw ako nagkakamali. Hindi nagkakamali? Paano mo ginagawang panghuhula? Ang tawag doon ay mahiwagang sulat. Sumusulat na isa ang aking kamay. Talaga? Nakakatuwa naman yon. Teka, pwede mo bang sabihin ang kapalaran ko? Sige. Kurora Lucifer? Ano? 26 na taon? Mas matanda ka pa para sa akin? Nasa itsura ba? Wala! Mukha kang bata, pero kakaibang pangalan mo. Pero ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko ay Pinuno. Bakit ka tinatawag na Pinuno? Mas nakakatawa naman yata yung tawag nila sa'yo.
Ano? Nakapasok na siya? Opo, pero bago ko po natanggap ang inyong utos. Nakasakay siya sa isang taxi at walang permit kaya pinigilan ko kaagad. Masyado siyang makulit at nagpumilit pumasok. Kung gano'n, nahuli na pala ako. Makinig ka. Kopyahin mo na marami ang kanyang larawan at ipahanap mo siya. Magmadali ka dyan! Ako na lang hahanap sa kanya. Ha? Meron ka bang hawak na mapa ng buong lugar na ito? O yan, tapos na. Patingin? O sige. Alam mo, kakaibang ginagawa kong panghuhula. Binubuo siya ng 4 hanggang 5 talata. Nakalakay dyan ang lahat ng mangyayari sa'yo sa 4 na linggo ng 1 buwan. Kaya yung nakasulat dyan sa unang talata ay baka tapos nang mangyari. Ibahagi ng mahalagang kalendaryo ang maglalaho. May bahagi ng mahalagang kalendaryo ang maglalaho at ang mga natitirang buwan ay magdadalamhati. Ang tonong ihahatid ng orkestra sa darating na 11 buwan ay magdudulot ng katahimikan. Ang bulaklak ng chrysanthemum pati ang kanyang mga dahon ay unti-unti nang malalagas kasama ang katawan ng mga pulang mata na may bahid na dugo na nakahiga sa lupa. Maging masaya ka sa kung anong magaganap. Mas magandang hanapin ang iyong mga kaibigan dahil ito ang maghahatid sa'yo sa matagal mo nang hinihintay. Ang galing naman ng ginawa mong panghuhula. Totoo yun. Kung gusto mo, tingnan mo. Hindi, ayoko! Alam mo, hindi ko tinitignan ang mga hula ko. Baka kasi hindi magkatotoo kapag tinignan ko. Kaya wag na lang. Naiintindihan kita. Teka, sandali lang. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking umiiyak. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Mukha yatang anak mo eh. Nasa loob na ng gusaling paggaganapan ng subastahan. Ano sinabi mo? Berting, bilisan mo na! Oras na. Pupunta na ba tayo? Oo. Salamat. Dahil ikaw ang nakasama ko dito. Bakit naman? Dahil hindi ka katulad ng daddy ko. Wala sa itsura mong magsisinungaling. Maaari ba ako magtanong? Oo. Sa ginawa mong panghuhula, may bahaging nagsasabi tungkol sa kamatayan. Naniniwala ka ba na may kabilang buhay? Hindi talaga ako naniniwala doon. Ang panghuhula ay ginagawa lamang para sa mga taong nabubuhay. Ang itinatanong mong yan ay isang malaking palaisipan na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Ginong Kuroro, malalaman mo yan kapag namatay ka na. Sigurado yan. Tamang sinabi mo. Salamat. Pero hindi sa akin nagmula ang mga salitang yan. Noong bata pa ako, nakapanood ako ng isang manghula sa telebisyon. Meron daw ng huhula para mabigyan ng kaligayaan ng mga tao nagsusumikap sa kanilang buhay. Pero iba ang pananaw ko, kaya masama namang sinasabi ko sa kanila. Nang sa ganon, pilit na maiwasan ng mga tao ang masamang mangyayari sa kanilang hinaharap. Kapag bumalik yung mga tao at nagpasalamat sila sa akin, tuwang-tuwa ako. Kaya naman hangang-hanga talaga ako sa mga hulang yon. Siya yung Galaxy Mother, hindi ba? Tama ka! Naalala ko na. Hindi siya naniniwala sa kabilang buhay. Tama ka ulit. Kaya hindi ako naniniwala sa tinatanong mo. Ako ay naniniwala sa mga buhay na kaluluwa. Kaya naman iniisip ko kung ano talaga ang gustong gawin ng mga nilalang na walang buhay. Gustong gawin ng mga nilalang na walang buhay? Ano yun? Gusto mong malaman? O sige. Madali lang. Malalaman mo. Binibini, ano nangyayari? Binibini! Binibini! Gumising ka! Paano? Magpapatugtog na ba ako ng requiem?